Una sa ating mga balita, patuloy ang ginagawang akbang ng pamahalaan upang mapababa ang presyo ng bigas sa merkado. At para talakayin yan, makakausap natin sa telepono si Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa. Magandang tanghali po, Asik de Mesa. Si Alan Francisco po ito, kasama si Princess Jordan. Unang tanong, Asik de Mesa, I understand sa ambush interview kanina kay Secretary Chu, sinabi niyang February 4, Martes yan, idideklara possibly itong National Food Emergency. Yes, magandang tanghali Alan at kay Princess. Natanggap nga natin formally kahapon yung resolution galing sa National Price Coordinating Council na nagre-rekomenda sa Department of Agriculture para sa deklarasyon ng Food Security Emergency. At inaasahan nga ay na rin sa ating kalihim Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na in 2 to 3 days na review natin by Tuesday, February 4 ay madedeklara na ang food security emergency. Asek, pakipaliwanag nga po itong importansya, itong possible declaration ng National Food Emergency. Ano yung magiging epekto nito lalo na sa ating mga kababayan? Ayon na rin sa adhikain ng ating Pangulo at sa paggabay niya ay kailangan talaga na pababain yung presyo ng ating mga pagkain, pangunahin itong ating bigas. At nakita natin na marami ng inisyatibo ang ating pamahalaan pero nananatiling mataas ang presyo ng bigas. Kaya naman ayon na rin sa pag-aaral ng National Price Coordinating Council, kailangan talagang ibaba. Sa pamamagitan ng deklarasyon ng Food Security Emergency ay magkakaroon tayo ng access sa murang bigas mula sa National Food Authority. Sa ngayon ay meron tayong 300,000 metric tons na naka-stock sa ating warehouses at importante na mailabas ito para makapamili uli ang National Food Authority. Ngayong parating na anihan na, ngayong Pebrero hanggang Marso hanggang Abril. At itong bigas na ito, pag nakapasok ito sa merkado, ito ay magkakahalaga lamang ng 38 pesos kada kilo. Maganda ang quality at sisiguraduhin ito na makakatulong na maibaba ang presyo ng bigas sa ating mga pamilihan. Asek, may agam-agam ang ilang grupo hinggil sa posibleng pagbuhos nitong NFA rice sa mga palengke. Paano po binabalanse ng departamento ninyo yung kapakanan ng mga local farmer at consumer? Tama yun. At para sa ating mga magsasaka, una nga pag na-release itong unload, itong bigas ng NFA, ay makakapamili. Importante yon na makapamili ang NFA kasi ang NFA ang pangunahing ahensya natin na nagtatakda ng presyo. Namimili ang NFA ng palay, yung dry and clean at 23 pesos at yung sa sariwa naman hanggang 18-19 pesos per kilo. So importante para sa ating mga magsasaka yung ganitong presyo para lalo silang maengganyo na magtanim ng palay. Para naman sa ating mga consumers, inaasahan natin na makakatulong ito para mas lalong bumaba ang presyo ng bigas sa ating mga palengke at madagdagan yung purchasing power ng ating mga kababayan. Asik, I understand, bukod sa mga palengke, yung mga bigas na yan ay inaasang ititinda sa mga kadiwa stores. Ang tanong po ngayon, sapat ba yung mga ibinebentang murang bigas na yan sa mga kadiwa sites at sa mga palengke? Bukod dito sa National Food Authority, katuwang din natin ang FTI, yung Food Terminal Incorporated, na namamahala doon sa ating kadiwa ng Pangulo na sa ngayon ay nasa mga pamilihan na rin at nakipagpulong na rin actually ang ating kagawaran sa pamumuno ni Secretary Chu Laurel at sa mga Metro Manila mayors na maging available din sa more than 150 na private at public market sa buong Metro Manila at after nga nito ay magiging available din ito sa buong bansa rin. Asek, mensahe na lang po ninyo sa ating mga kababayan, lalo't sa February 4 ay inaasahan na nga itong pagdeklara ng National Food Emergency sa presyo po ng bigas. Go ahead po. Yes, maraming salamat ulit sa pagkakataon at makakaasa po kayo mula po sa kagawaran ng pagsasaka at sa paggabay ng ating Pangulo na ang ating pong kapakanan ng ating mga magsasaka at ang ating mga consumers ay mananatili po na pangunahing agenda
ng ating kagawaran, lalong na po pataasin ang produksyon at pagandahin po yung ating kita ng mga magsasaka, ganon din po yung kapakanan ng ating mga consumers. Magandang tanghali po at maraming salamat. So with that, maraming salamat DA Assistant Secretary Arnel Dimesa.